Ramdam ang pagbayo ng Bagyong Julian sa ilang probinsya sa norte. Gaya sa Batanes na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Magdamag na nanalasa ang malakas na ulan doon. Sinabayan pa ng malakas na hangin kaya nagtumbahan ng mga puno at sasakyan ng ilang residente. Maraming pamilya po ang lumikas na sa evacuation centers ayon kay Batanes Governor Marilu Caico. Simula kagabi may mga nawalan ng raw ng kuryente dahil sa mga naputol na linya. Dahil sa pananalasa ng bagyo, suspendido ang mga klase at trabaho sa Batanes hanggang bukas. Kinansela na rin ang ilang flights doon. 74 na turista ang stranded sa bayan ng Basco, 2 naman sa Ivana. Dahil signal number 4 na sa Batanes, may babala rin ang posibleng banta ng daluyong o storm surge dulot ng Bagyong Julian. Pinapayuhan ng Pag-asa na lumikas na ang mga residenteng nakatira sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Dapat na rin daw ipagpaliban ang anumang aktibidad sa baybayin. Posibleng umabot hanggang 3 metro ang taas ng tubig mula sa dagat sa mga lugar na yan. Tatagal ang babala hanggang alas 2 ng hapon. Base sa 8 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang wind signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan. Wind signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Apayao, northern portion ng Abra at ng Kalinga, buong Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 naman sa rest of Ilocos Sur, buong La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at Kalinga, buong Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija at sa Polillo Islands. Ang lahat ng sasakyang pandagat ay pinapayuang huwag munang maglayag sa mga dagat sakop ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands at ilang baybayin sakop ng Isabela. Kasalukuyan pa rin tinatawid ng Bagyong Julian ang baybayin ng Balintang Island sa Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, posibleng lumapit o kaya maglandfall sa Batanes o Balintang Island. Bukas, unti-unting magbabago ng direksyon ng bagyo at tutumbukin ang Taiwan. Kasabay niyan ang posibleng paglakas nito bilang super typhoon. Pero ngayon pa lang, umaabot ng trough o extension ng Bagyong Julian hanggang central at southern Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ang panahon ngayon sa northern Luzon. Posible ang torrential rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon, kasama na po ang NCR. Posible namang muli ang mga local thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Sa gitna mo ng pag-ulan, nagpapakawala ng tubig ang Binga, Magat at Ambuclao reservoirs. 2 gate na ang nakabukas sa Binga na nasa Benguet. Tig-isang gate naman ang naglalabas ngayon ng tubig sa Magat Dam sa Isabela at Ambuclao Dam sa Benguet. Ramdam din sa Cagayan ang epekto ng Bagyong Julian. Ang ilang pong mga lugar naman sa Metro Manila inulan din dahil sa trough o buntot ng bagyo. Balitang hatid nina James Agustin at Jomer Apresto. Masugid na panahon ng naranasan sa maraming lugar sa Cagayan. Sa bayan ng Calayan, 31 pamilya na ang lumikas at nananatili sa evacuation centers. Dinala na rin ng mga residente ang mga bangka nila sa mas mataas na lugar. Ganyan din ang maagang paghahanda ng mga taga Santa Ana. Yes po ma'am, nakakataas na. Tapos naikotan na rin namin na mag-akit na talaga sila ng mga bangka for safety purposes. 19 na pamilya naman mula sa 3 barangay sa Santa Pracedes ang namamalagi muna sa evacuation centers dahil sa bagyo. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa Cagayan River. Everything is in place right now. Lahat po ng mga quick response stations natin naka-pre-deploy na po sila. Mag-aalas 11 kagabi nang bumuhos ang malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. May mga bahagi na halos mag-zero visibility na, kaya nagmenor ang mga sasakyan. Bandang hating gabi naman ang maranasan ng malakas na pag-ulan sa Quezon Avenue. Ganyan din ang sitwasyon sa Banawe Street. Katamtamang buhos ng ulan at malakas na hangin naman ang naranasan sa bahagi ng UN Avenue sa Maynila. Maulan din sa may Coastal Road at Rojas Boulevard bago maghating gabi. Hindi naman nagdulot ng pagbahang mga pag-ulan na yan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough
o extension ng bagyong Julian ng Metro Manila na nagiging sanhi ng pag-ulan. James Agustin, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, 6 ang patay sa salpukan ng pampasaherong bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Mahigit 50 naman ang sugatan. Balita hatid ni EJ Gomez. 3:20 p.m. nang nagsalpukan ang isang pampasaherong bus at SUV sa pakurbang bahagi ng highway sa Barangay Bakya, Mahayhay, Laguna. Sa tindi ng impact ay tumagilid ang kotse at sumalpok ang bus sa isang puno. Habang bumabalik po sila dito sa bababa ng Nalitiman, Barangay Bacayad, nakain po niya yung kabilang linya sa kaliwa. Ito naman po SUV na sakyan, paahon, sinabutan na po, binanggana. Hanggang sa kinabig niya pong pakanan para hindi po magtuloy-tuloy yung pagbangga niya. Bumangga naman po siya sa puno. Ito yung itsura ng bus matapos bumangga sa kasalubong na SUV at sumalpok sa punong ito. Kita natin na nagkasira-sira ang unahang bahagi nito, kabilang na ang nagkadurog-durog na windshield, mga upuan sa loob, pati na ang gulong na ito. Ito naman yung SUV, nagkadurog-durog din ang windshield. Kita natin na nayupi ang hood at ito, nakalitaw na ang makina ng sasakyan. 6 ang nasawi, kabilang ang 4 na dead on the spot. 2 ang naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Kasama sa agad na namatay ang isang matandang babae, isang binatilyo at 2 lalaki kabilang ang konduktor ng bus. Yung isa po kasi ay putol na yung katawan. Yung isa po ay putol na rin ang 2 paa. Tapos yung pong isa ay may mga hiwa, yung malalaking hiwa sa hita, saka sa binti. Durog po yung mga buto. Yung isa na naiwan yung paa sa bus, tumalbog po doon sa bangin. Mahigit 50 pasahero naman ang nagpapagaling. Kabilang ang 7 taong gulang na pamangkin ni Daisy na nakaupo raw sa harap ng bus kasama ang kanyang lolang nasawi sa aksidente. Yung lola niya, inakap siya para lang masave. Yung fracture niya dito basag, tapos dito basag din siya. So kailangan siyang dalhin sa surgeon hospital. Ito po may bali ho ako ngayon dito na kung saan na-dislocate ho yung buto ko, parang nakomang ho. And at the same time, mayroon ho akong tahi sa part na to, tsaka dami yung mga galos. Nakaligtas naman daw ang driver ng SUV at 6 na sakay nito kabilang ang batang nagtamo ng malaking bukol sa ulo at kinailangang ipa-CT scan. Gayon din ang 52 anyos na driver ng bus na nasa kustodiya ngayon ng Mahayhay Municipal Police Station. Pababa ko, pares kaming nabulaga. Pagkatama ko sa kanya, naipihit ko ng kanan para mapahinto. Kaso nga, yung parang pabulosok, yun na po nangyari, na gulat din ako. Humingi po ako ng kapatawaran. Walang may kagustuhan po sa mga nangyari po. Base sa inisyal na investigasyon, puno ng pasahero ang bus ng mga turistang bumisita sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Pauwi na raw sila sa Cavite nang maganap ang aksidente. Habang ang SUV naman ay may binisita lang daw na kaanak sa Mahayhay at pauwi na ng Atimonan, Quezon. Pahirapan ang clearing operations sa lugar na isa raw accident-prone area. Sobrang delikado nga po ng lugar na ito dahil kurba po siya, then wala pong ilaw. Kaya po, andito po yung mga barangay tanod, tsaka po yung kasamahan ko mga crime watch para i-assist po yung mga motorista. Para po maiwasan na po yung ganitong aksidente po. May dumating ng 2 truck ng DPWH kagabi, pero dahil sa laki ng bus ay di nito kinaya kaya papalitan ng mas malaking mga truck. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanalasa ang isang buhawi sa San Juan, Batangas kasabay ng masamang panahon. Ilang yero ang nilipad mula sa ilang tindahan sa palengke roon. Bukod sa buhawi, malakas na hangin at ulan din ang naranasan doon. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Binaha naman ang bahagi ng Nagilian Road sa Barangay Irisan sa Baguio City dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Julian. Dahil dyan, bumigat ang trapiko sa magkabilang linya ng kalsada. Nasabat ang 70 milyong pisong halaga ng hininalang shabu mula sa 2 naarestong lalaki sa Matnog, Sorsogon. Sa Pusurubio naman dito sa Pangasinan, 10 ang sugatan sa banggaan ng van at isang truck.
Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Maluwag ang kalsada sa Barangay Alipangpang sa Pazurubio, Pangasinan nang sinubukang magmaniobra ng truck na yan. Saktong paparating naman noon ang isang van at nagkabanggaan ang dalawang sasakyan. Sumalpok sa pader sa gilid ng kalsada ang van. Nagtamo ng gasgas ang 10 pasahero ng van na dadalo sa isang kasalan. Nagkaayos naman ang dalawang panig. Halos 18 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Matnog Port sa Sorsogon nitong weekend. Tinatayang may street value na 90 million pesos ang mga nasabat mula sa dalawang lalaki. Mula sa Cotabato at papunta raw sa ng Metro Manila ang dalawang sospek. Nasa kustodiya ng PIDEA ang mga lalaki na makaharap sa karampatang reklamo. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, patay ang isang binatilyo matapos malunod sa dagat. Ayon sa mga otoridad, tinangay ng alon ng biktima at kanyang tatay dahil sa masamang panahon. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Hinahanap pa ang kanyang tatay. CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.